ang pahayag po ng ating mahal na Pangulo. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin natin huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. Thank you, thank you. Thank you. Yan po ang pahayag ng Pangulo, ha? Yan yung may pinakamahabang Sona. applause. Ay, oo, yung Doon sa applause, bahagi ng sona ng Pangulo, standing ovation pa. Oo. Ako nga, napatayo ako dyan. kasi nakakahawa. Mantakin mo, merong yung mga ibang mga, lalo yung mga ibang congresswomen natin. Kompe, Talaga. na halos tumalon eh. Talaga. Meron nga ako siya nakita, kumbachero. Nakalampas na yung Pangulo sa kanya nung tapos na mag-speech. Hinabol pa. Talaga. Humabol pa. At bineso pa ang Pangulo. Talaga. Tuwa pala siya doon sa talumpati ng Pangulo. Ay nako, yan po ang ating magiging paksa ngayon pong hapong ito. Sapagkat ito po'y isang klase po ng issue na napakainit. Para po itong kawaling nakakapaso. Na walang gustong humipo nung araw dito. Sapagkat pag hinipo mo, para kang malalapnos ka. Marami ang kinakabahan, marami yung medyo andap sa RH bill o itong issue ng responsible parenthood dahil ang kinababahala nila ay yung galit ng simbahan. Pero nung ito'y banggitin po ng Pangulo sa kanyang sona, bakit ang sumunod na pangyayari withdrawal of support? Ang nangyari. Sa halip na mas makahikayat ng mga susuporta pa, nanong malyari? Bakit may mga kongresista pang nagpahayag ng kanilang pagbaliktad tungkol dito sa panukalang batas? Nandito po ang isa pong napaka-komprehensibong pagtalakay. Mga 5 minutong pagtalakay po. Panginoon ko na. Mas mahaba pa yung intro natin sa gagawin natin pagtalakay. Nagre-reklamo agad. Mata mo lang ang walang latay kapag nahagupit ka ng dos. Aga-aga na dumating dito. alas 2 pa lang unang hapon, andito na si Congresswoman Kimi S. Cojuangco. Ayan, Congresswoman, magandang hapon po sa inyo. 5th District, Pangasinan. Jerry, Anthony. Magandang hapon po. Napakaganda talaga ni Congresswoman. Oo. Maswerte din to si Congressman Marco Huangco. Oo. Naliligo ho ba kayo ng gatas? Napakaputi nyo. Hindi po. I just drink the milk. Pwede ba magbati? Sige po. Talaga. I just want to naimbag nga rabi kada kayo amin to my constituents sa Quinto Distrito ng Pangasinan. Good afternoon. And to of course your televiewers and your listeners. Akala ko sasabihin niyo sa kanila na agbangong kila. Baka may natutulog ho dito oras dahil pag inom ng gatas, nakakaantok ang gatas di ba? Pampatulog nga pala yan. Ito yung mga taga-DCM, nagkumuha na ng mga plastic dyan. Hoy, tiran nyo kami! Para kayong... Hindi. Tsaka napagsanayan ho namin naimbag nga bigat pag umaga. Tapo kaya yung... sa inyo pong party po ng Ilocano. Hindi katulad sa ibang, sa western part na... Pangasinense, mixed with Ilocano. Ayun. Pero most of the youth speak already Tagalog because of the radio and TV. Apo. Kayo po, buti hindi kayo nahihirapang magsalita ng Tagalog. Taglish. Dahil sa, alam niyo po, hindi niyo na itatanong si Congresswoman po, parang katulad din po namin ni Congresswoman. Mga mestizo po kasi kami. Kayo po ba yung taga Pangasinan mismo talaga? Originally, yung lolo ko was born in Ilocos Norte. Tapos, he moved to Dagupan City and met my grandmother there. And that's where they raised the family. Sa Dagupan. Sa Dagupan City. Kaya pala. Tama, Dagupan Ilocano rin ho sa Dagupan, di ba? Yes, yung lolo ko, yan lang ang salita niya. Ilocano, Pangasinense, and a little Spanish, pero hindi masyado nag-i-English. Alam nyo, siguro doon po sa lagi nakikinig sa amin dito sa DZMM, ito pong si Congresswoman Kimi, saka po yung kanyang esposo, nag-umpisa po nung isang magandang programa sa pagbabaka ho dyan sa unahin lang po namin to sapagkat I'm sure importante po yung reproductive health RH bill, pero ang ganda ho nung project po na yon na
yung malalaking bakang galing sa Europa ay dinala niyo po sa Eastern Pangasinan Oo. para po diyan para din sa ating mga kababayan doon, hindi po ba? Yes. Kumusta na ho ba? May dispersal program ho ba kayo diyan na gagawin? Actually, that's my advocacy. A glass of milk for every Filipino child. Hopefully, I can start in my district. Ano po? And then eventually, when I saw the president in Congress, in the State of the Nation address, he said that they would like to look at our model, kasi very successful yung model na ginawa ng aking asawa, Opo. na ipinapatuloy ko naman ngayon. They would like to do that all over the country. Because if the Philippines can have a dairy industry, just like Thailand, it would help us a lot, especially our economy. But I think we're here to talk about... Hindi, binanggit ko lang ho yun. Para lang po mawala yun. Tsaka maganda ho yun eh. Ang sabi niya, a glass of That's milk. my advocacy. A glass of milk a day for every Filipino day. child. I'm starting with the daycare centers in my district and care of the DSWD. That's where I get the funding. And we buy milk from the district. Kasi yung Pwede district siguro. dairy milk namin is owned by the district. It is not a private corporation. It's owned by the district, and it's non-profit. So whatever earnings it has goes to the maintenance of the cows and the machines and buy the feed of the cows. Tapos may tulong po ang DSWD para pati yung mga walang kaya na yung mga pamilya, yung mga bata. Hindi ka ng gatas. Mapainom. Ang dami nating mga batang malilito Yes. na hindi nakakatikim Hindi, ng gatas. kasi yung feeding program po ng gobyerno is noodles. Hindi naman masustansya yung noodles. At yung teachers naiinis kasi lulutuin pa nila. At least yung gatas, bubuhusin lang sa baso, iinumin. Inumin na, At oo. it's a complete food. Ayun, oo. Oy, isang baso lang daw, Senator Masustansya. Alex. Isang baso lang. Mga adalit, timba-timba na kayong dumaan. Yung iniinom niyo. Panginoon. Sobra na yan, ha? Opo. Baka mamaya mag-CR na kayo dyan. Ito po si Masobra kayo sa Congresswoman gatas. Kimi Kuwangko ay isa po sa mga proponents, taga-suporta po ng Reproductive Health Bill sa Kongreso. At kasama po niya dito po sa studio si Ma'am Beth Angsioko. Kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Anthony. Magandang hapon, Jerry. Magandang At hapon magandang po. hapon sa lahat ng mga tagapanood. Kayo po ang laging nasa frontline nito. Wala pa sa Kongreso si Ma'am Kimi. Ilang taon na ho ba kayo nakikipagbakbakan para sa RH Bill? Ikaw naman lalabas yung edad ko. Hindi, pero yung unang-unang bill na naging parang magulang Apa. ng RH Bill, 17 years nang ifinail. Wow. Malapit na 17. magdibu, ha? Oo nga. Oo, ang sinasabi ko nga, kung ito ay isang batang babae na ipinanganak nung araw na ifinail yung bill, most probably, itong batang babae na to may anak na rin sa ngayon. Sa Malamang ngayon, po. dahil 17. No? Oo, sa dami ng adolescent pregnancies, yung mga nabubuntis na In mga age. kabataan sa atin. Opo. Okay, siguro tanungin ko po muna yung status ng bill. Ano po ba yung status ng bill na ito, In Congresswoman? Congress, Opo. right now we are hoping actually to move to end the deliberations, which is the first reading. From there, if we all agree to end deliberations, which have been going on now for 2 years, we move to the period of amendments. After the period of amendments, then we put it to a vote. So, hindi pa ho pala tapos sa first reading. Hindi pa. Going to Actually, second pa lang. Going second. Going to pa lang. second reading na. Going to second reading, which is the Okay. amendments period, and then vote. And that's what is supposed to happen on April 7 if everybody August agrees. 7. August po kayo. 7. What did I say? April? April pa. Sorry. August August 7 po is the day that we're hoping that both sides, anti and pro, will agree to bring the deliberations to an end and start with the amendments period. Opo. Ang importante naman dito, pinapakinggan naman po yung magkabilang panig. Pero ano po bang most contentious issue po dito sa yung pong version po na inyo pong sinusunod? You know what? It's not anymore the issue. Bottom line na lang. Let me go straight to the point. It's the church. Aha. Ang simbahan Apo. is the biggest stumbling block for the passage of the bill. Apo. And we have some congressmen that are fighting for the church. And but I don't understand why that has become an issue, because
we'll get to that later, Jerry. But for me, that's the biggest issue. And maybe Beth, because she's in every single House deliberation, maybe she can, from her observations, maybe she can tell you also what is the biggest stumbling block. Well, actually, kasi bicameral tayo, di ba? Oo. So, yung sa House, yun yung status niya. Ang estado niya, papunta ng second reading. Pero sa Senado, nauna ang Senado. Mas mabilis sa Senate. Oo, naunahan. Pero nag-umpisang magproseso ang House ng mas maaga. Sa Senado kasi tapos na yung period of interpellation, period of amendments na sila ngayon na ang mangyayari. Dito sa sa House at kahit sa Senado, totoo yung sinabi ni Rep. Kimi na isang malaking kumbaga sagka yung simbahan, particularly yung Catholic Bishops Conference of the Philippines. Hindi naman ang buong simbahan. Pero yung CBCP, yung hierarchy ng simbahan, yun ang problema. Pero bukod pa doon, ako kasi naniniwala ako na ang mga kongresista at ang mga senador ay may responsibilidad. Ang responsibilidad nila ay para sa buong bansa, hindi lamang para sa mga Katoliko. At kaya ang lagi namin sinasabi, kahit ano yung sabihin ng simbahan, dapat gumawa na ng desisyon yung Kongreso, yung mga mambabatas natin. Kung tutuusin kasi, hindi naman yan sa ngayon yung mangyayaring botohan sa August 7 sa House, hindi na dapat yan usapin ng ano pa yung mga issue dun sa bill. Usapin na yan ng kahit ano yung posisyon mo dun sa bill, pro ka man o anti ka man, maraming taon nang pinag-uusapan. So, bumoto ka na. Bumoto na. Sabihin mo na kung tapusin na yung tapusin na yung debate. Para sa ganon, umusad yung proseso. Siguro, 17 years si Kanyo, pero dito lang sa present Congress, kung 2 years na po itong, kayo, yung iba niya, nagmumurahan na. Hindi ho ba? Sapat-sapat na para po ma-i-air yung kung ano man yung tutol, nung ilang partido rito. Wala nang bagong at wala na po argument. Ganun ho. Kung ano yung mga argumento ng mga It's the same. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Pero dito po, ngayong nabanggit na ito ng Pangulo, ilang porsyento yung nadagdag na chances na ito'y makalusot this time? Unang-una, Jerry, after nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA, the very next day, si Bishop Arguelles of Batangas said that the President is declaring war on the church, which sa akin naman, I'm thinking, that's an unfair statement because the President is not declaring war on the church. I am not declaring war on the church. Nobody in the House is fighting with the church. Hindi ko na nga maintindihan kung bakit galit na galit ang simbahan. Parati nilang sinasabi na pro-abortion ang mga sumusulong ng RH bill. Pero that's not true. Because we're more after maternal health care. As a mayor, nakita ko kung paano kahirap ang mga health centers natin, na gaano kabulok. At yung mga ina na nahihirapan manganak because napakalayo ng mga health centers, or it's useless to go to the health centers. Manghihilot na lang ang pinupuntahan nila. So karamihan sa mga nanays natin, especially sa mga probinsya, ang namamatay pag nanganganak. For me, this is more about saving lives. And I guess the contraception is there, but nobody is forced to take contraceptives. It will become an essential medicine. It will become universally available to the poorest of the poor only if they want. Kung gusto lang. Importante po yan. Yes. Kaya nga informed choice ang pinag-uusapan dito. Kaya kung gusto nila mag-plan ng families nila, then it's there for them. Kung ayaw nila, kung gusto nilang magkaroon ng 12 children, it's okay also. So in other words, it's just giving the same chances or opportunities to the poorest of the poor as we or the middle class have. Kasi if you think about it, the elite, let's say in Metro Manila, napakadali para sa kanilang pumasok sa isang Mercury drugstore at bumili ng contraceptives of their choice. Pero ngunit doon sa probinsya naman, ang kaibahan, wala silang pera pambili. Siyempre, ang iniisip lang nila yung pagkain nila. So why not
help them to help themselves, to have a better life. If, yes po. Napaka-importante po nung binanggit nyo na kung gusto nila mag-12 anak nila, okay lang. Okay Walang lang. problema. Walang problema. Dito po sa bill na to, Wala. wala po sinasabing ito, 2 lang anak mo, dapat 3 anak. Buti po sinabi nyo sapagkat may mga tao po na hanggang ngayon ang paniwala po sa bill, ito po ay naglalayong supilin yung Like kaya ay China. kontrolin Yeah. yung bilang po ng mga anak. Actually, ang bill, napaka-liberal. No? Ang sinasabi niya, kung gusto mo magplano ng pamilya, ang gobyerno magbibigay ng pamamaraan at saka ng informasyon. Yun lang ang sinasabi ng bill pagdating sa contraception. Pero wag din tayong ang tawag itong ma-box in doon sa pagtingin na ang RH bill ay tungkol lamang sa contraception. Kasi yung sinasabi ni Rep. Kimi na maternal health, isa sa malaking problema natin ngayon at ito lumabas nga yung Family Health Survey ng 2011. Ang ipinapakita nun, yung bilang ng mga namamatay na mga nanay ay dati sinasabi namin 11 araw-araw. Pero ngayon, hindi na siya 11. Tumaas pa siya. Dumami pa. Sino ba yung mga namamatay? Ang mga namamatay ay yung walang pambayad doon sa mga services na makakapagligtas sa kanila pag sila ay nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Sino itong mga babae na to? Di yung mahihirap. Kasi yung mga may kaya naman na mga magiging nanay o mga nanay na, talaga naman pwedeng pumunta sa mga private hospitals, May private kaya na. doctors. Magbayad eh. Ito yung isang kinakalimutan ng mga lumalaban sa bill. Na hindi nila nakikita na makakapagligtas ng buhay. Nga po. Pagkatapos yung isa pa na mahalaga rin, yung edukasyon. Kasi araw-araw na lang makikita natin kahit saan sa mga komunidad, ang mga batang babae kabi-kabila nabubuntis. Ayon dun nga sa pag-aaral, tayo yung merong pinakamataas na bilang ng mga kabataang nagbubuntis. Teenage Mahigit pregnancy. 200,000 Grabe. a year. Apa. Ano yung sagot dito? Edukasyon. Kasi kami, ang trabaho namin sa mga komunidad, Apa. lagi na lang may Nakikita- nagsasabi, nakikita nyo kasi, kitang-kita opo. yan. Kailangan Grabe, ano? nating turuan. Ilan din. ho dati? 11 araw-araw ang namamatay? Yes. 11 Ilan na araw-araw. po ngayon? The same. Ang komputasyon kasi hindi simple. Ako nung kinompute ko yan, ang sabi ko at least 12. Pero merong ibang mga nag-compute, ang sabi nila 15 15 na. every day. Kasi ang nangyari from 162 na namamatay sa kada 100,000 buhay na panganganak. Kasi ganun ang komputasyon eh. Ngayon, nag-jump na doon sa 221 women dying per 100,000 na live births. Pilipinas po lamang ang Pilipinas lang yan. ang pinag-uusapan natin. Well, Pilipinas yan. yan po ay unang bahagi lang natin pagtalakay. May binabanggit po kasi kanina sa amin si Congresswoman Kimi na ilang mga pagsisika po ng simbahan parang dinidiinan ng gusto para po huwag pumaipasa ang panukalang batas na ito. Sandali po lamang ang ating pong oras. Achi, ahya, gotyam, gochap. 2 minuto na lang, 6:00 na. DCMM Balita ngayon. Ang bisita po natin dito sa studio, si Congresswoman Kimi Cojuangco ng 5th District ng Pangasinan at saka po si Ma'am Beth Ansioco na siya pong isa po sa mga may-ari po ng RH bill. May-ari ng RH bill. Ito po, 17 years na, ng- malapit na mag-debut ang RH bill na to. Sabi nga po niya kung ipinanganak ito nung unang araw kung na. babae lang na ipinanganak nung araw na nanganak yun, na. baka 10 na rin ang anak. Sus Mariano Caindo. Bago lang po ang ating Radyo Patrol, may tanong lang po. Well, salamat po kay Ma'am Shirley Plaza. Ang bisita raw natin ay maganda, matalino at may puso. Yun. Talaga naman. Ito po yung tanong Shirley talaga. ni Senator Tito Soto. Ano daw po ba ang empirical data ninyo? Hanggang ngayon wala daw pong proof na 11 mothers die every day. NSO. May binabanggit po siyang deception tungkol dito.
Tanungin na lang niya, Anthony, yung NSO at yung World Health Organization. Those two agencies is where we get our data. So, Ang problema kasi minsan, kasi ako bahagi rin ng mga pupunta doon sa Senado para sa RH bill deliberations, ano. Hindi sila naniniwala. Si Senator Soto na anti-RH, hindi siya naniniwala sa sinasabi ng World Health Organization. Hindi siya naniniwala sa United Nations. Pero yung sinasabi ko kanina na pagtaas ng bilang ng mga namamatay na mga nanay ay hindi ito Inimbento. datos galing sa ibang bansa. Ito ay galing sa National Statistics Office. So kung may question si Senator Soto dito sa datos na to, ang magandang tanungin yung NSO. Okay, at least klaro po yun kung saan ang galing po yung data ninyo. and maybe I can also add on first-hand basis, diba, I was a mayor from 2007 to 2010. And I've seen with my own two eyes kung gaano kahirap ang isang pamilya na may anak na more than 5. Kung minsan 10 ng anak, 35 lang anyos yung babae. And many times the mother will pass away and the father has to give away the children. I've seen it in my office many times. How many of these young women, toothless young women coming to my office, pregnant, carrying how many month old baby pero buntis na naman. Ang dami pa niyang dalang Sunod-sunod na mga karay-karay. sunod na mga tangay na mga Parang bata. hagdan. Asking me for help if they can avail of contraceptives. And that's why I think you had a texter that was asking. Ito ang sabi ni Robert Quintos, voluntary ang paggamit ng contraceptives. Bakit pa kailangan ng batas? Di ba kaya may mga batas para mandatory ang pagsunod? Hindi po, ganito yon. I-explain ko in my own personal capacity as a mayor at that time. Kasi sa mga LGUs, let's say sa isang 4th class municipality where I came from, you are given a list of essential medicines na pwedeng bilhin ng munisipyo dahil that is part of your budget. If let's say contraception is not in the list, you cannot buy it. Or if you decide to you can make your own town resolution. Your Sangguniang Bayan can make a resolution. But if you're in a 4th class municipality, where are you going to get the funding so that the poorest of the poor can avail, just like the texter who says, well, if you can buy it, so why do we have to have a law? Because how many % of our population is in the middle class and the upper class? Sobrang maliit na porsyento. Sobrang maliit ang porsyento. So what I'm trying to say here is the nakakarami sa mga Pilipino ang nangangailangan nito. And it should be made available to them by the government. At saka, kung babalikan natin ulit yung Family Health Survey ng NSO, ang sinasabi niya, bumaba pa nga yung paggamit ng family planning the last 4 years, no? Ang sinasabi, ang pinaka malaki ang pagbaba ng paggamit ay yung mga mas mahihirap. Yung mga babaeng hindi nakapag-aral, mahihirap, at mga bata na may asawa. Yun yung sinasabi ng survey. Pero pag tinanong mo yung mga babae, at babalik uli ako dun sa sinasabi nung ating mga survey, ang gusto nila na magplano ng bilang ng mga anak. Hindi totoo na ang mga kababaihan ay gusto na lang na manganak na manganak. Napakahirap mga anak. Sabi nga, pagka nga may isang nanganganak, Ayaw ko na! Minumura pa yung asawa. Totoo yan. So, ang sinasabi natin dito, Pagkapanganak naman. Hindi, and not only that, Anthony Jerry, siguro naman you have children. Di ba ang lungkot kung makikita mo ang mga anak mo ay nasa they're starving, they can't go to school. Won't you feel bad that you can't provide for them? Totoo po yun. Ako, Congresswoman, ako po, hindi ko po anak yung mga anak. Ako kung batyero kasi yung kwento, nagdadalaw ako eh. Lalo sa mga depressed areas. At yung pong kwento ninyo tungkol sa nanay na bungi,
Tapos may buntis, buhat-buhat yung anak, may mga kabuntot na. Hindi po iisa yun. Napakadami po. Ganun, Pumunta lang po kayo dito, yung po mga nakikinig sa atin. Kung kayo po ay may kapitbahay, pumunta lang po kayo sa isang depressed community. Makikita nyo po na tabi-tabi ang magkakapitbahay, ganun po ang sitwasyon. Hanapin nyo yung tatay kung nasaan. Ando, nakipag-inuman pa. Ibig sabihin, wala nang hanap buhay, nakukuha pang magbisyo. Pag-inuman. Ibig sabihin, may problema tayo sa pagiging responsable ng mga magulang na ito. Totoo. Napakadami niyan, ilang porsyento ng ating populasyon yan. Yung isa pang sigurong magandang sabihin, no, Anthony at Jerry, sa ngayon ay may mga lugar, may mga LGUs na ipinagbabawal ang contraceptives. Pinagbabawal na ang kanilang mga public hospitals at public health centers service sa barangay ay magbigay ng contraceptives. Ganun, no? Isa na dyan ang yung 7 barangay Bataan. sa Bataan, no? At sa Maynila nabago yung dating executive order ni dating Mayor Atienza, binago ni Mayor Lim, pero ang pagbabago lang, okay lang na merong contraceptives, pero walang manggagaling na pera galing Sa gobyerno para diyan. Ano yung ibig sabihin nito? May usapin din dito ng karapatan eh. Kung mahirap ka pagkatapos kailangan mo at gusto mo na gumamit, and I tell you, sa ibang mga babae, hindi lang gusto, kailangan. Kailangan. May sakit. Kasi pag may sakit ka, na makukumplika ng pagbubuntis pa, ina-advise ka na huwag ka munang magbubuntis. Tama po yan. Marami Ganon. ganun. Opo. At meron din yung sinasabi na sa health din ng babae, pag sunod-sunod yung pagbubuntis mo, Ay, risky masama sa pregnancy kalusugan. yan eh. Oo. Hindi nakaka-recover yung katawan mo. Linawin So, ko lang po. yun. Kung sakaling makalusot itong RH bill, paano ho yung mga lugar na sinabi nyo? Mawawalang bisa. Mawawalang bisa. Yung Ano ba yung kanilang mga mga- ordinansa? This will become ordinance. an enabling law. Enabling law meaning to say all the LGUs will get funding. Okay. So their health centers in the barangays will be improved, especially for maternal health care and child health care. In other words, the let's say the fourth class municipalities, the poor women there can go to their health centers and are assured of a good delivery if they're pregnant, are assured of trained midwives, and of course they will be taught natural family planning rhythm method, which is which the church espouses. Okay. Nandun rin yan sa responsible Sa option. parenthood. Contraceptives. Yes, if they would like to avail, it's up to them. At Free, available for free, yan. for Available free. yan. For free. Okay. Magiging essential medicine na yun. Kasi okay. ngayon yung mga for free, yung mga panglagnat, Apo. pangsipon at ubo. Oo. Yan. Pero yung contraceptives, it's not an essential medicine. So it's not in the listahan for the LGU to avail of using their IRA or the government funds. May nagkomento po dito, 2x2, obvious ba kung sino ang mga umatras sa RH bill? Di ba mga alagad ni Gloria ang mga umatras? Nakapagtataka ba kung bakit sila umatras? Ang daming tanong nito. Gusto lang nilang magpalapad para sa darating na eleksyon para mabango sila sa CBCP. Sabi ni Glenn ng Makati. Yung po ba buong minority? Sila lahat nga ba? po ba sila? Hindi. Nagsabing Hindi po. umatras sila? Hindi. Not all. Yung sinasabi nga namin, dapat maglabas ng pangalan. Apo. Kung sino yung mga umatras. Yes. There are a few that I just got a text from my chief of staff that I will not mention any more names because I don't want to get personal when it comes to my colleagues, but there are a few that are in the list of pro-RH that are still there. And please, since they keep mentioning the CBCP, I just want to make it clear, we are not picking a fight with the church. We are not. They are turning around what we are saying. They are saying that what we are doing is we are anti-life because we're pro-abortion. Abortion in our constitution is against the law. Totoo po yan. So there is no such thing as abortion in our bill. In fact, contraceptives are used before conception. Abortion happens after conception. So we have nothing to do with abortions. Now, the only part of the bill that has anything at all to say about abortions is if a woman goes, let's say, to Quiapo Church and finds an abortionist there and has an abortion and is bleeding to death, she will be given treatment in the health centers so that
to stop the bleeding, to save her life. But that does not mean that we are the ones who endorsed her abortion. She went to an illegal abortionist. Pero siguro kailangan ding malaman na if yung mga anti-abortion na na gusto nila mawala yung abortion, actually dapat Yes. sumuporta sila dito sa RH Tama. bill. Kasi ayon sa pag-aaral, ang availability ng family planning services kasama yung contraception can actually bring down abortion by about 85%. So if you really are against, kung ayaw mo talaga ng abortion na naggagaling naman sa mga hindi pinlano at Unwanted hindi ginustong pregnancies. pagbubuntis, alisin natin yung hindi pinlano at hindi ginustong pagbubuntis, wala tayong abortion. They should support the bill. Opo, Dahil okay. yun naman ang dahilan talaga eh. Ano pong ginagawa ngayon ng simbahan sa mga congressmen para hindi bumoto? I've been told, and I will not mention again names, that they're calling the representatives one by one and telling them not to vote in favor of the RH bill. Another thing that I don't like also is that many of our original co-authors have pulled out their signatures dahil ang sinabi sa akin ay is because pinupulpito daw sila araw-araw ng simbahan nila sa probinsya nila. Actually, So, mahirap sa isang politiko yun, ha? Napakahirap. Oo. But Pero- we have to It's- emphasize na marami pong mga naninindigan dito sa RH bill na to na nananalo pa po landslide sa mga Yun. distrito nila kahit po araw-araw na ginagawang pulutan. sa loob ng In my case, Jerry, Anthony, and Beth, I think, my God, if there's any bill that is going to help save lives and is pro-life, it's this responsible parenthood bill, reproductive health and population management. It's this bill. We're going to save a lot of lives. We're going to help a lot of people. And especially the youth, we will teach them about morality and many, there are so many young people in the provinces. They don't even know why that they're pregnant or why they got pregnant. 14 years old, 15 years old. So why don't we educate? Education po, isa sa mga pinakamalaking elemento po nito. Pero gusto ko lang sabihin, mabilis lang. Actually, para sa mga politiko, maraming pogi points ito para sa kanila pag sila ay sumuporta sa RH. Kasi lahat ng surveys, pinapakita na ang malaking porsyento ng ating mga mamamayan ay pabor sa pagpasa ng RH at ang malaking porsyento nito, from 81 to 97% ay mga Katoliko. Ganon. Over the years. Yes. 10 years na lahat ng surveys, credible surveys yan. So ano yung ibig pinapakita nito? Na ang mga tao ay susuporta doon sa mga politiko na tawag Susuporta dito, So, pro-RH. ibig nyo sabihin, kung gusto nyo manalo sa susunod na eleksyon, suportahan nyo na to. Definitely. RH bill. Iboto. Sandali po lamang bago kami mawala ng trabaho. 6:24 po ng gabi.